Anong sabi mo? Wala kang balak mag-asawa? Nababaliw ka na ba? At anong balak mo? Saan mo ibibili ng kumpanya sa oras na mamatay ako? Umagang-umaga ay sinisermo na ng binatang si Van ng kanyang ama. Wala talaga sa plano ni Giovanni na magkaroon pa ng sariling pamilya. Matapos lokohin ng mami niya ang kanyang daddy, tila nagbigay ito ng trauma sa binata. Hindi naman kasi salat ang kanilang buhay. Marangya ang kanilang pamumuhay at may itsura din naman ng daddy niya noong kabataan, kaya't hindi ito maaaring maging rason para iwan. Sadyang hindi lamang nakontento ang kanyang mami, dahilan kaya't sa tuwing nababanggit ang salitang pag-aasawa kay Vine, talagang tinatalikuran niya ito. Sagutin mo ko, Giovanni. Sa edad na 30 ay talagang nawawala na ng pag-asa ang daddy niya na magkaroon si Van ng pamilya. Kung hindi 100 ay lagpas pa ang mga kadalagahan na pinablind date niya dito pero wala talaga. Mag-ampon. Kaswal na sagot ni Vine. Mag-ampon? Sa tingin mo yan ang sagot? Ayaw mo bang magkaroon ng sariling pamilya? Kapag nag-ampon ka, iiwan ka din ng aamponin mo. Bakit nga kayo? Pinakasalan at binihisan. Sinambat minahal. But still, ginawa niya kayong utu-uto. Nagbuntong hininga si Vine. Fine. Kapag ba nag-aanak ako, titigil na kayo? At ano? Pupulot ka dyan? Ibigay mo sa akin ng patunay na anak mo siya. Oo, gagawa ko ng paraan na kahit 100 beses nyo pang ipa-DNA, magpa-positive pa din. Tumayo si Vine. Papasok na ako sa opisina. Paalam na ani Van sa ama. Mahal na mahal niya ang nag-iisa niya na lang na ama, kaya kahit naiirita na siya sa kakulitan ng daddy niya, hindi niya ito masagot ng pabalang. Paglabas niya, ay naroon ang driver niya. Nang makita siya nito, kaagad siyang pinagbuksan. Sa pagmamadali, nailaglag nito ang picture na hawak. Picture ng babaeng maputi at hindi maitatangging napakaganda. Sino siya? Tanong ni Van. Tumingin siya sa driver niya at halata na hindi naman ito iyon anak dahil hindi kamuka. Maliban doon, ay alam ni Van na matandang binata na ito. Anak ng kaibigan ko. Tumango si Vine, tsaka ibinalik ang picture na iyon. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hindi pa kasi nagiinit ang puwet ni Van sa pagkakaupo sa opisina niya nang pumasok si Jiro. Mukhang problemado si Tito sa'yo. Hindi ka naman pasaway nun pero bakit ganyan ka na ngayon? Alam mo, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Malis ka na, marami akong gagawin. Pagtataboy ni Van kay Jiro. Pati ako, pinakikiusapan na ni Tito para lang isipin mo na magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo kung bakit ganun sa'yo si Dad? Dahil pinagkakatiwalaan niya ako. Dahil alam niyang maganda ang magiging impluensya ko sa'yo. Proud pang sumagot si Jiro. Hindi ganon. Ikaw ang kinausap niya dahil alam niyang pagdating sa babae, ikaw ang mabilis. Alam ng daddy na babaero ka. Alis na, madami pa akong gagawin. Mamaya na. Mag-bar tayo. May mga chicks akong ipakikilala sa'yo. Ayoko nga, umalis ka na. Naiirit ang wika ni Vine. Maya-maya, sunod-sunod na pagkatok mula sa labas, ang nadinig ni Vine. Pumasok ang kanyang sekretary. Natapos ko na po lahat ng mga inutos niyo. Okay, good. Makakalabas ka na. Huwag kang tumanggap ng visitors. Bala kong tapusin ang trabaho ko sa maghapon. Tumango ang sekretary niya, ngunit napansin niyang titig na titig pa din sa kanya. May kailangan ka pa? Coffee sir, baka gusto niyo. Hindi pa po kasi kayo kumakain. No, I'm okay. Kaya ko pa. Weekend naman kaya bala kong magpahinga kahit 3 araw. Kaya wala ako dito. Sige na. Kailangan ko ding tapusin to. Pasado 6:00 na nang matapos si Van sa lahat ng kanyang inaasikaso. Inunat niya ang kamay niya para mawala ang ngalay. Napahinto siya nang maalala niya na naman ang daddy niya. Ganun ba talaga kahalaga ang pamilya? Kung mahalaga yun, bakit hindi sa nanay ko? Umiiling na lamang si Van tsaka tumayo. Dumiretso siya sa bar para makapag-isip-isip. Ngunit sa katagalan, naparami siya ng inom. Ngunit hindi sapat para makapag-drive siya pa uwi. Pasalamat na lamang siya dahil pwedeng mag-book ng car driver. Kailangan niyo po ng driver? Ako po yung binook niyo. Akin ang susi. Nang iangat ni Van ang paningin niya, tuluyan niyang nakita yung mukha ng babae. Ikaw? Ani Van,
Eto ang babaeng nakita niya sa litrato ng driver nila. Kilala niyo po ako? Nagtatakang anang babae. Hindi gaano, sige na, ipag-drive mo na ako. Ngumiti si Vine. Walang pinagkaibang mukha mo sa litrato. Nakapikit pa na ni Vine. Maganda ka, kaya lang hanggang dun lang. Ang pagmamahal hanggang sa una lang. Kapag napagod at nagsawa sa huli, iiwan ka pa din. Nakatingin lamang ang dalagang sinana sa kanya. Sana maging maayos po ang puso niyo, sir. Dati din, ganyan ang tingin ko sa mundo. Maaga ako nawalan ng mama pero hindi ako nagalit sa mundo kasi alam ko na may dahilan kaya nangyayari ang lahat ng to. Kaya naman kung ano man ang pinagdadaanan mo, alam kong malalampasan mo yan. Nakapikit lang noon si Vine pero napapakinggan niyang mga sinasabi ng babae. Ang puso niya para bang biglang gumaan ang loob niya. Napangiti si Vine. Sa tagal niyang nabuhay, para bang ngayon lang may nakinig sa kanya. Pwede bang bagalan mo ang takbo ng kotse? Opo, sir. Pinagalan nga ni Nana ang pagdadrive niya hanggang sa magring ang kanyang cellphone. Mula sa hospital ang tawag. Ang papa ko po? Opo, dadating po ako. Kabadong ibinaba ni Nana ang tawag matapos ay dahan-dahan niyang tiningnan si Vine mula sa salamin na nasa harapan. May kailangan ka? Sabihin mo lang. Nagtataka si Nana kung paano nito nalaman na nakatingin siya pero hindi niya na iyon inisip. Sir, okay lang bang ihinto ko muna ang kotse sa hospital? Nagmamadali po ba kayong umuwi? Kung sakali po, kumuha na lang kayo ng ibang... Sige na, pumunta ka na. I'll wait for you. Kaagad na nag-drive si Nana papunta sa hospital. Pagbaba niya ay nagdilat si Vine. Nakatingin lamang siya kay Nana. Halos magtatakbo papasok si Nana. Dok, ang papa ko po, kamusta siya? Comatose ang papa niya ng halos 8 years na dahil sa isang car accident. Miss Nana, pasensya na. Ngunit gusto kong ipaalam sa inyo na hindi na namin siya pwedeng operahan. Dok, please, gawin niyo po lahat para lang sa papa ko. Hindi ko na kayang pati siya mawala pa. Ang luha sa mata ni Nana ay nanggigilid. Para nang gulay ang papa mo. Hindi na natin pwedeng gawin ng surgery sa kanya. Gusto na naming isuko ang papa mo. Ganun na lang po yun. Basta nyo na lang susukuan ng papa ko. Wala na akong ibang pamilya. Ang papa ko po. Hayaan niyo siyang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay, Dok. Miss Nana, nagtatanong na sa amin ng mga executive director. Hindi na namin kayang gawan ng excuse ang papa mo. Pera po, kaya kong gawan yun. Kaya kong gawan ng paraan pakiusap. I'm sorry pero gawin niyo ang gusto niya. Sabay na napalingon si Nana at ang doktor. Sir Giovanni, yumuko ang doktor para bumati kay Vine. Operahan mo. Alagaan mo ang papa niya. Babayaran ko lahat ng bills. Pagkasabi noon ni Vine ay umalis na din siya. Nang sumunod na araw ay sa kondo nang nabili ni Van siya dumiretso. Alam niya naman na hindi na siya makakapagpahinga sa bahay. Pero hindi niya kinaligtaan na kamustahin ng daddy niya, lalo ang pag-inom nito ng gamot. Saktong katatapos lamang niyang maligo nang tumawag si Jiro sa kanya. Nakasuot pa siya noon ng puting roba. Ano na naman? Bakas ang pagkabagot sa tinig ni Van nang sagutin ang linya. Naisip ko lang, hindi ba't may trauma ka sa mga babae? Ani Jiro, kaya't bumalik sa alaala ni Van ang mukha ni Nana. Nahuli niya ang kanyang sarili na nakangiti. Hoy, nandiyan ka pa ba? Bumalik sa ulirat si Vine. Oo, nandito ako. Yun na nga, sa halip na mag-ampon ka, bakit hindi ka nalang kumuha ng surrogate? Surrogacy? Tingin mo ba may tao na handang gumawa ng bagay na yun? Sarkastikong wika ni Vine, tsaka akmang papatay ng walang kwenta nilang usapan nang sumagot si Jiro. Oo naman, para sa pera. Alam mo Giovanni, iba na ang panahon ngayon. Maraming magagawa ang pera. Maniwala ka sa akin. Pag-iisipan ko. Pagtatapos ni Van sa kanilang usapan. Tanghali na pala. Ani Van nang mapatingin siya sa wall clock, kasabay ng madinig niyang boses mula sa labas. Tao po, baka gusto niyong bumili ng kakanin. Anang tinig ng babae mula sa labas. Tumaas ang kilay ni Van. Pinapayagan dito ang mga vendor. Naglakad siya para iyon ay silipin. Pagbukas niya, si Nana na naman ang kanyang nakita. Oh, ikaw na naman.
Sir, kayo po pala. Gusto niyo po bang bumili? Nahihiyang wika ni Nana, tsaka nag-iwas ng tingin. Mula sa pagiging driver, vendor naman ngayon. Ngumiti si Van hanggang sa mapatulala siya sa maamong mukha ni Nana. Naalala niyang mga sinabi ni Jiro tungkol sa surrogacy. Tara sa loob. Anyaya ni Van. Ginagawa mo ba ang lahat ng to dahil sa papa mo? Sumandal si Van sa mesa niya, tsaka hinarap si Nana. Opo sir, Nana po ang pangalan ko. 8 taon na pong nakakonfine ng papa ko at mag-isa na lang din ako sa buhay. Wala akong ibang kamag-anak dito dahil malalayo sila. Sir, yung utang ko po babayaran ko din po kapag nakaipon ako. Pangako. Ngumiti si Van. Nagdadalawang isip siya na sabihin ng suggestion ni Jiro. Ngunit gusto niya ding makita kung mayroon bang kakagat sa ganoong alok. Kung may i-offer ako sa'yo, alok na alam kong magiging maayos ang kalagayan mo. Ano po yun? Huwag mo na akong bayaran sa hospital bills ng papa mo na binayaran ko. Kung gusto mo, titriplehin ko pa. Ano po bang gusto niyong ialok sa akin? Napalunok si Nana. Baon na siya sa utang. Maging ang bahay niya, binabaan na ng petisyon ng bangko. Ang mga gamit niya doon ay may mga red sticker na. Nana, gusto ko munang malaman kung naniniwala ka ba na nag-e-exist ang totoong pag-ibig. Ngumiti si Nana. Oo naman po. Kung hindi yun nag-e-exist, sa tingin niyo po ba nandito kayo? Paano naman yung mga pinanganak lang ng puwersahan? Example, yung mga pinagsamantalahan. Naniniwala ko na nagmumula yun sa puso. Yun pong halimbawa niyo isang mapait na kapalaran. Bakit po pagkatapos nilang maranasan yun, ang karamihan ay nakakatagpo pa din ng mga taong tatanggap sa kanila? May mga taong kaya tayong tanggapin, kahit ano pa ang kalagayan natin. Sabi nga, there's a rainbow after the rain. Okay, nagigets ko ang ibig mong sabihin, pero siguro nakadepende pa din sa tao. Ako kasi hindi ako naniniwala na nag-e-exist ang totoong pag-ibig, kaya naman ayoko magkaroon ng sariling pamilya. Sir, tapatin niyo po ako. Gusto niyo po bang dalhin ko ang magiging anak niyo? Bingo! Wika ni Van, napakurap si Nana. Naisip ko na ialok sa'yo, since kailangan mo ng pera. Pero kung ayaw mo, okay lang din naman. Kinuha ni Van ang wallet niya at ibinigay ang 1,000 kay Nana. Nagkikrave ako ng kakanin. Ako nang kakain yan. Hayaan niyo pong pag-isipan ko, sir. Tumangulang si Van at nang tumalikod si Nana, nakatingin lamang ang binata dito. Nana's point of view. Bagsak ang mga balikat ko nang makabalik sa bahay. Ibinagsak ko ang aking sarili sa luma naming sofa. Napalinga ako sa calling card na ibinigay sa akin ni Van. Wala na ba talaga akong ibang choice? Tinapos ko ang pagdadalawang isip ko. Nilunok ko ang takot ko at kaagad na tinawagan ang numero ni Giovanni. Ilang ring lang din ang nangyari bago may sumagot noon. Nakapagdesisyon ka na? Ang tinig ni Van ang kaagad na bumungad. Ang kaba ko'y ganoon na lamang kalakas. Para bang ang sariling puso ko lang ang naririnig ko. Nandyan ka pa ba, Nana? Magkita tayo bukas. Kaagad kong pinatay ang tawag. Nayakap ko ang cellphone ko dahil sa takot. Dahil iniwan ka ng mami mo. Gusto mo din bang iparanas yun sa magiging anak mo? Pati sa akin? Gusto mo bang ipamukha sa akin na hindi talaga nag-e-exist sa mundo ang tunay na pagmamahal? Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa unit ni Sir Giovanni. Sir, nandyan po ba kayo? Saad ko nang wala pa ding sumasagot sa akin. Kanina ka pa? Paglingon ko, naroon siya sa gilid ko. Mukhang katatapos lang niyang mamili ng pagkain. So tell me, are you willing to work with me? Ani Van, pagpasok namin, tsaka niya ibinaba ang mga pinamili niya. Dahil hindi ka naniniwala na nag-e-exist ang true love, kaya ayaw mo mag-asawa. Gusto mo bang iparealize yun sa akin? Alam ko naman ang sagot pero hindi ko pa din napigil iyong sabihin. Sabihin natin ganun nga pero sinabi ko naman sa iyo kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Nakangiti pa siya nang sumagot sa akin. Palibhasa'y napakarami niyang pera at marami ding babae ang gugustuhin ng alok niya lalo't malaki ang kanyang ibabayad. Hindi po, gagawin ko na. Sa huli parang ako pang natinik sa sarili kong patibong. Kilala mo naman siguro ako. Mahilig akong maglaro ng apoy. Kaya wag kang mag-expect sa akin ng sobra.
Nakangiti pa din si Van sa akin, ngunit hindi ko na matukoy kung tinatawanan niya ba ako o genuine ang ngiti niyang yun. Ngunit kinakabahan talaga ako sa maaari niyang sunod na sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Patay mali siya pa ako nagtatanong, kahit halata naman na may iba siyang interes. Gusto kong normal kang magbuntis. Contact between me and you. Ibig sabihin? Exactly. Hindi niya ako hinayaang makapagsalita. Kung anong iniisip mo, yun na yun. Kailan po natin sisimulan? Kailangan nating mag-check muna sa OB-GYN. Pero kung gusto mo kahit alam nating hindi ka healthy, gawin natin. Mapanukso kung umiti sa akin si Vine. Kaya naman, nagtaasan ng aking mga balahibo. Wala ka ng boyfriend or ka-fling? Hindi ka nakikipag one night? Hindi ko alam kung talaga bang nagtatanong siya o gusto niya lang akong asarin. Kaya naman, minabuti kong sagutin na kaagad. Wala po kung lahat ng yun. Talagang tumigil siya nang tumingin sa akin. You mean, hindi mo pa nararanasan ang lahat ng yun? Ang mata nito talagang hindi kayang itago ang emosyon. Halatang hindi siya naniniwala. Kaya tumango ako para kumpirmahin yun. Talaga? Ibig sabihin, Virgin, sir please. Nahihiyang saad ko. Ayokong ituloy niya iyon dahil parang nababastusan ako. Kaya lang ay siya na ang boss ko. Okay, sorry. Medyo natuwa lang ako. Ikaw pa lang kasi ang nakilala ko na ganyan. Bukas, gagawa ko ng kontrata tapos pupunta tayo sa hospital para ipa-check up ka. Kung sakali na pumasa ka sa screening, ay di ikaw nang magdadala ng anak ko. Na kapag naipanganak mo na ang baby na yon, tapos na ang kontrata. Ihulog ko ang pera sa kabuanan mo. Basta bigyan mo lang ako ng bank account. Salamat po. Sa hospital na ako dumiretso matapos kong makausap si Sir Vine. Nagpaalam ako kay Papa sa desisyon ko na sana'y hindi ko pagsisihan. Nahiga ako sa ibaba ng kama ni Papa. Gaano ba ako katapang? Hanggang saan ko po kayo kayang ipaglaban pa? Pinahid ko ang luha sa aking pisngi. Sabik na akong makita ang mga ngiti sa labi niya. Ang boses niya at ang mahigpit na yakap niya. Nakatulog ako ng emosyonal pa din. Kinaumagahan ay muli akong bumalik sa unit ni Vine. Nandoon na ang kontrata tungkol sa bata na wala akong karapatan dahil pinadala lamang niya iyon sa akin kapalit ng halaga na kanyang ipinangako at sa oras na maipanganak ko ang bata, hindi ko na kailangan pa itong makita. Dahil sa pagiging desperada para sa buhay ng papa ko, hindi ko na inisip pa ang aking sarili. Nakahiga na ako sa kama habang nakatakip ng kumot ang ibabang bahagi ng aking katawan. Nasa klinika kami ng doktor na malapit kay Vine. Nakakahiya dahil sinilip niyang pribadong parte ng katawan ko. Ito pa lang ang unang beses na nangyari ito sa aking buhay. Buti na lang at babae ang OB-GYN. How is it? Seryosong ani Van sa OB. Nailayo ko ang aking paningin dahil inuunahan ako ng hiya. Actually, fertile siya ngayon. Kung magagawa natin ang process, malaki ang posibilidad na mag-work ito sa ating first trial. Nakangiting saad ng OB. Any suggestions? How about positions? Pinamulahan ako ng pisngi nang sabihin niyo ni Vine habang nakatingin sa akin. Mas gagana kung mataas ang kanyang balakang para mabilis din na makalangoy ang egg mula sa'yo. Naipit ko na lamang ang labi ko sa hiya. Para bang silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Pauwi na kami noon nang iwan ako saglit ni Van sa kotse dahil may mahalaga daw siyang bibilhin. Maya-maya lang din, bumalik si Van na may dalang brown paper. Ano yan? Para sa'yo yan. Sa kondo mo nabuksan. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Van hanggang sa makabalik sa unit. May sabik sa akin dahil baka regalo iyon. Kaya naman pagdating, sabik kong binuksan ang paper bag para malaman ang laman noon. Napapikit ako at napasinghap ng mariin nang makita ko kung anong laman noon. Matalim kong nilingon si Vine. Ano, nagustuhan mo ba? Ngiting-ngiti na ani Vine at halatang pagkasabik. Ano to? Lingerie. Kaswal na sagot niya. Para bang malinis na malinis ang kanyang konsensya. Oo nga naman. Parang nanghina bigla ang aking tuhod. Sinasabi mo bang ito ang isusuot ko? Dahan-dahan ko pang itinanong yon dahil hindi talaga ako makapaniwala na ang disenteng lalaking ito / negosyante ay may tinatagong kawalangyaan.
Iinom ako ng gamot para mas maging active ang mga egg. After nito wala na akong problema. Pagpasok ko sa kwarto, napaupo ako sa kama. Surrogate dapat, di ba? Pero bakit parang bed warmer ang labas ko? Nasabi ko habang nakatingin sa nakakaakit na damit na yun. Paglabas ko ng banyo, ganoon na lamang ang kabog ng dibdib ko matapos kong makita si Van na kapapasok lamang. Halos lumabas na sa dibdib ko ang aking puso nang bigla niyang alisin ang tuwalyang nakatakip sa kanya. Dahilan para ako'y mapatalikod. Lalo ko nagulat nang magring ang cellphone. Anong kailangan mo? Ang tinig ni Van ay halatang nauubusan ng pasensya. May kailangan akong gawin. Mahalaga pa to kaysa sa buhay mo. Kaya wag mo na akong istorbohin, okay? Hindi ko alam kung anong gagawin ko matapos ng kanilang usapan. Lilingon ba ako o ano? Ngunit natapos ang pagmumuni-muni ko nang magsalita siya. Are you ready? Nang lingunin ko siya, baka hulugan siyang nakatanaw sa akin. Lumunok ako at tumango. Ang kabog ng puso ko'y halos hindi ko na napigil. Ngayon pa lang ay iniisip ko na kung anong susunod na mangyayari sa amin. Naupo siya sa kama, tsaka ako sinenyasan na lumapit, kaya naman marahan akong lumapit. Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Hinawakan ni Van ang buhok ko, dahilan para sumayad ng bahagya ang kamay niya sa aking balikat. Sir, gusto niyo po ba talaga na maging ganito ang... Napakurap ako nang maramdaman ko ang labi ni Van sa aking labi, para bang huminto ang oras. Dapat maging espesyal to, since anak ko ang usapan. First time mo din, kaya dapat memorable, di ba? Now pumili ka, hard or smooth? Tanong niya sa akin. Tama bang itanong niya yun sa akin? Alam niya naman na wala akong karanasan. Nanghina ko nang lumapat ang labi niya sa leeg ko. Para niyang hinihigop ang lakas ko. Ang tinig ko'y naging parang pagdaing. Naibaling ko ang aking ulo pa kanan dahil sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Giovanni point of view. Napahinto ako nang makita ko ang mariin niyang pagkakakapit. Pabulong kong lumabas ang kanyang tinig, pero parang mas gusto ko ng mas malakas. Gusto kong mas humana pa ng paraan kung paano ko yun mas madidinig ng malakas. Ang totoo, inalok ako ni Doc na mas magiging success at mabilis ang process ng surrogacy kung inject. Pero ako mismo ang tumanggi. Dahil gusto kong ako mismo ang maghirap, pero hindi paghihirap ang nararamdaman ko. Para bang isa itong bagay na hindi ko pa natitikman sa buong buhay ko. Pakiramdam ko, napapaso ang balat ko sa tuwing lalapit ang labi ko sa kanya. Napakakinis ng balat niya. Kagat ko ang aking labi, kasabay ng pagdaing niya na naman, dahilan para tuluyan ko na talagang masilayan ang kamunduhan. Habol hininga ako ng mga sandaling yun. Gustuhin ko mang magtagal, hindi ko na nagawa dahil mabilis na natapos ang lahat. Siya ang bumigay at ramdam ko na din ang paghihirap niya, kaya't nagmadali akong umalis kahit naramdam ko pa din ang paninigas ng aking katawan. Hingal na hingal ako, ganun din si Nana. Sunod-sunod ang kanyang paghinga pero nakapikit ang mga mata. Pakiramdam ko'y lalo akong naakit. Sa isip ko'y nananalangin ako na sana wag muna siyang magbuntis dahil gusto ko pa kahit isa. Kinaumagahan ay ako nang nag-asikaso ng agahan dahil papasok din naman ako ng opisina. Good morning. Bati ko pagpunta sa kinahihigaan ni Nana. Dahan-dahan na dumilat ang mata niya. How are you feel? Pinagmasdan niya lang ako matapos ay tumayo siya. Kita ko ang pagngiwi niya. Siguro dahil sa sakit na dulot ko kagabi. Masama ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Matamlay na aniya na ikinangiwi ko. Lalagnatin? Ipa-check up na kita. Hindi, okay lang naman ako eh. Sige kung ganun, huwag ka nalang gumalaw. Dadalhan kita ng pagkain. Natatarantang saad ko. Hindi ko alam kung bakit na naman ako nagkakaganito. Dapat nga ay tapos na ang pag-aalala ko dahil may nangyari na sa amin. Ang aantayin ko na lamang ay ang resulta. Kaya lang ay heto ko ngayon at naghahain ng pagkain niya sa plato. Sir, okay lang po ba kayo? Anang sekretary ko pagpasok sa opisina. Akala ko nagpahinga kayo para ma-relax. Bakit parang mas na-stress pa kayo? Totoo? Hindi kaya. Ang gwapo ko pag alis sa unit ko, no? Nakangusong saad ko. Ilang beses kong nilingon ang telepono sa pag-aakala na tatawag siya. Pero wala akong natanggap.
Sir, may problema po ba? Kanina pa po kayo palinga-linga dyan sa telepono na nasa harap nyo. Kasi, bakit ba kanina ka pa nakikialam sa akin? Huwag mo nga akong pakialamanan. Gustong-gusto ko nang makabalik sa unit para alamin ang naging takbo ng maghapon ni Nana. Kung magaling na ba siya o ano. Pero pauwi pa lang ako noon nang makatanggap ako ng tawag mula kay Daddy. Ayon dito, nais niya akong makita. Ngayon na, hindi ba pwedeng ipagpaliban yan? Minsan pang saad ko, nagbabaka sakali na makalusot sa kanya. No, hindi pwede. Pumarito ka na. Masamang-masama ang loob ko habang nagmamaneho. Pagdating ko, pumasok ako kaagad sa sala. Nandoon si Daddy, kasama ang isang babae. Dad, sino siya? Sa lubong ang kilay na saad ko. Siya si Dane Wilton. Tutalay ayaw mo namang magkaroon ng pamilya, hindi ba? Kaya bakit hindi na lang kita i-arrange sa kanya? Mula siya sa kilala ding pamilya. At gaya ng sabi mo, hindi mo gusto na makaramdam ng pag-ibig. Dahil ayaw niya din naman nun, bakit hindi mo na lang i-prioritize ang pag-aanak? Yun lang naman ang hangad ko, hindi ba? Opo, yun ang gusto niyo pero nakapag-desisyon na ako. Wala akong balak na magpasok ng babae sa buhay ko. Wala akong balak na i-arrange. I'm sorry, Dad. Tumalikod ako't akmang aalis na nang sumigaw na naman siya. At anong gusto mo? Ang babaeng yon? Yun ang gagamitin mo? Gusto mong magmula ang apo ko sa babaeng yon? Magpakasal ka kung ayaw mo may gawin ako sa babae na yon. Matalim akong lumingon kay Daddy. Subukan yung galawin ng babaeng yun. Pinagbabantaan mo ba ako? Tumayo si Daddy sa kinauupuan niya at halatang galit talaga. Dad, mahal ko kayo. Kaya naman lahat ng gusto nyo, sinunod ko. Ito lang ang huling bagay na gusto kong gawin para sa sarili ko. Ayokong magmahal ng babae. Siguruhin mo na hindi ka mabibihag ng babae niyan, Giovanni. Singhal ni Daddy sa akin. Lumabas ako ng bahay at nag-drive ng kotse. Pagpasok ko sa unit, inabutan kong mahimbing na natutulog si Nana. Napatingin ako sa mukha niya. Ang mga bilin ni Daddy, gumunita sa aking alaala na wag akong magkakagusto sa kanya. Inayos ko ang kumot niya dahil halata namang giniginaw siya. Hindi naman niya na kailangan pang ipaalala yun, di ba? Dahil hindi ako magkaka-interes sa babaeng. Napahinto ako sa pagsasalita nang dahan-dahan na gumalaw si Nana, kasabay ng dahan-dahan niya ding pagdilat. Nandiyan na pala kayo. Bakit ngayon lang kayo? Pupungas-pungas na ani Nana sa akin. Oo, matulog ka na. Bukas tayo mag-usap. Iniwan ko si Nana at umakyat na ako sa aking kwarto. Ibinagsak ko ang sarili ko sa kama hanggang sa ipikit ko ang aking mga mata. Ngunit patuloy na tumakbo sa isip ko ang mukha niya. Maganda si Nana at inosente. Ngunit alam kong sa huli, iiwan niya din ako. Kinaumagahan, pinigil ko ang aking sarili. Tiniis ko na hindi siya lutuan. Pagising niya, kaagad siyang tumungo sa sala. Bumati siya sa akin ng magandang umaga, kaya't tinanguan ko siya. Matapos noon, itinuon ko na ang aking atensyon sa magazine na aking hawak. Baka hindi na ako makadalaw sa iyo sa mga susunod na araw. Magtatalaga ako ng kasambahay na maaari mong makatuwang dito. Sa ikalawang buwan, babalik ako para alamin ang lagay ng aktibidad na ginawa natin. Alagaan mo ang sarili mo, Nana. Nagdaan ng mga araw, linggo at buwan. Kahit tempt na akong dalawin si Nana, hindi ko ginawa. Ayokong mapahamak siya dahil sa akin. Kaya lang nang sumapit ang ikalawang buwan, kinilangan ko na din na magpunta sa unit para alamin ang naging resulta. Sir Van! Ang sabik sa tinig at mata ni Nana ay nabakas ko kaagad pagbukas pa lamang ng pinto. Napaatras ako dahil sa pagdamba niya sa akin. Bakit ngayon lang po kayo? May nagawa po ba ako na hindi niyo nagustuhan? Ani Nana. Napalinga ako sa kasambahay na nakatanaw sa akin. Palagay ko po, kayo ang napaglilihian ni Miss Nana, kaya palagi kayong bukang bibig. Nakangiting anito, nangangahulugan na buntis na nga si Nana. Iginiya ko ni Nana sa sofa habang hawak ang kamay ko. Bakit ka umiiyak? Saad ko ng katagalang pagtitig niya, lumandas ang luha sa kanyang pisngi. Umiling siya habang nakalabi. Namiss kita. Palagi kitang hinahanap. Yung damit mo ang palagi kong katabi. Sabi mo sa akin na alagaan ko ang sarili ko. Ginawa ko yun kaya nga medyo nagdagdag ako ng timbang. Sabihin mo, uuwi ka na ba dito?
Naaawa ko sa kanya pero hindi pwede na mauna yun sa akin dahil malalagot ako kay Dad. Hindi pwede, Nana. Hindi pwede na maging malapit tayo dahil nakasaad yun sa kontrata. Bumisita lang ako dahil kailangan kong alamin kung buntis ka na. Tumango siya ng malungkot. Ngayong kumpirmado na, aalis na ako. Inalis ko ang kamay niya sa kamay ko. Pagsakay ko sa kotse, ay ganoon na lamang kabilis ang naging pagtibok ng aking puso. Nang makita ko siya na palabas, ay kaagad kong pinaandar ang kotse. Niliko ko yun sa iskinita. Palinga-linga siya habang tumutulo ang luha. Miss Nana, baka mapano po ang batang nasa sinapupunan ninyo? Nag-aalalang anang kasambahay, ngunit patuloy pa din siya sa paghahanap sa akin. Bakit ganun? Alam ko naman eh. Alam kong hindi pwede pero namimiss ko siya. Nang hindi ko makayanan ay umalis na ako. Ano tong nararamdaman ko? Bakit ako ganito? Tanong ko sa sarili. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Napadilat lamang ako nang magring ang aking cellphone. Mula sa hospital ang tawag at ayon sa doktor, nais niya ako makausap kaya't doon na ako dumiretso. Sir Giovanni, alam niyo naman po na shareholders kayo sa company na to. Kaya't hindi ako manghihinayang na tugunan ang nais ninyo. Ngunit kahit pa magtagumpay ang naging surgery ng ama ni Miss Nana, ginagaransya ko sa inyo na malabo na itong makarecover. Ganun ba? Sige. Hintayin na lang natin kung kailan mangyayari ang hindi dapat. Naawa ako kay Nana, pero iyon ang reality at kailangang tanggapin. Ngunit palabas na ako noon ng opisina ng doktor na nag-aasikaso sa papa ni Nana nang humahangos na lumapit ang nurse at ayon dito, nawala na ng pulso ang ama ni Nana. Nagtatakbo ako noon para i-check. Ngunit napahinto ko nang makita si Nana na nagpapakamatay sa iyak. Nagmamakaawa na bumalik ang kanyang papa. Nana, point of view. Kahit paano, masaya ako dahil nakita ko si Vine. Alam kong dala lang ito ng pagbubuntis, pero hindi ko maiwasan na siya hanapin. Naisip ko na dalawin si Papa sa hospital para ikwento ang bigat ng aking damdamin. Maliban doon, kailangan ko itong samantalahin hanggat maliit pa ang tiyan ko. Pagdating ko sa hospital ay nagkakagulo. May pulang ilaw at samot-sari ang mga sumisigaw. Hindi ko iyon inintindi. Sa halip, dumiretso ako sa kwarto ni Papa. Nakangiti pa ako habang dala ang mga orange na nasa basket. Bala ko siyang ipagpiga ng orange na ipapatak ko sa labi niya. Ngunit pagdating ko doon, naroon pala ang kaguluhan at malinaw kong nasaksihan ang pagbayo ng mga doktor sa dibdib ni Papa. Dahilan para maibagsak ko ang mga prutas. Sinubukan nilang i-revive ang Papa, pero ang mga huling nadinig ko ay P1124, time of death, anunsyo ng doktor. Miss Nana, patay na po ang... Hindi! Malakas na sigaw ko. Hindi patay ang Papa ko. Please, maawa kayo sa akin. Ibalik niyo ang Papa ko. Napaupo ako sa sahig habang nagmamakaawa sa kanilang lahat. Miss Nana, nag-aalalang anang kasambahay na aking kasama. Tawagan mo si Vine. Tawagan mo si Vine. Kailangan ko siya. Sabihin niya sa mga doktor na ibalik ang Papa ko. Maawa ka na. Siya na lang ang meron ako. Miss Nana, umiling ako at paulit-ulit na tumulo ang luha ko hanggang sa may bisig at dibdib na yumakap sa akin. Mahigpit ang yakap at base sa pabango, alam kong si Van yun. Tahan na. Pagkasabi niya noon, kusa akong napatigil. Humiwalay ako sa yakap niya habang nakatitig sa kanya. Pinahid ng kamay niya ang aking luha. Van, pagkasabi ko noon, tumulo na naman ang aking luha. Hindi ko pa kaya, Van. Ang Papa ko. Tahan na. Hindi ko alam kung paanong paggagaanin ng loob mo. Kaya tanging pagpigil lamang ng pag-iyak mo ang kaya kong ibigay. Dahil hindi ko naranasan na magkaroon ng pagmamahal mula sa magulang. Lalo akong napaiyak. Wala akong nasabi, kundi ang mayakap muli si Van. Iginiya niya ako palabas ng kwarto. Hanggang sa makaupo kami sa labas, hawak pa din niya ang braso ko't yakap. Nakatulala lang ako noon. Kapag natapos ang kontrata, magiging maayos na ang buhay mo. Mamumuhay ka ng maayos. Humanap ka ng lalaking hindi gaya ko. Yung taong kayang ibigay ang pagmamahal na deserve mo. Nakangiting ani Van sa akin. Naiintindihan ko naman ang sinabi niya, pero talagang miss ko siya.
Pagkatapos i-anunsyo ang pagkamatay ni Papa, ay si Van ang nag-asikaso ng funeral para sa kanya. Binilhan niya ng maliit na lote ang Papa para sa paglilibingan nito at ayon kay Van ay labas ang lahat ng ginastos niya kay Papa sa perang napag-usapan namin. Mabilis lumipas ang buwan at syempre nagluluksa pa rin ang puso ko pero ayoko namang maapektuhan ng bata na nandito sa aking sinapupunan. Kaya naman pinilit kong maging okay at matapos ng libing ni Papa, yun din ang huling pagkikita namin. Si Lynette ang kasama ko palagi sa check-up sa halip na si Vine. Dati akala ko dahil lang sa pera kaya ka pumayag na maging surrogate. Pero matapos kong masaksihan ng mga bagay at sakripisyo na kaya mong gawin para sa papa mo, napahanga ko. Tulad mo, ulila na din kasi ako. Naminis ko si Sir Vine kahit hindi naman dapat. Sana matapos ng lahat ng to, Lynette. Kapag nanganak ka na, anong balak mo? Magpapakalayo-layo, Lynette. Gusto mo bang sumama sa akin? Malungkot pa din ang mata mo kahit 2 buwan na ang nakakaraan. Wala nang mawala ang papa mo. Nang mga oras na yun, alam kong nag-alala si Sir Van sa'yo. Nag-alala siya para sa anak niya at hindi sa akin. Si Sir Vine, hindi siya tulad natin. Kinamumuhian niya ang mami niya dahil iniwan siya nito. Paano kung malaman mo na may interest pala sa'yo si Sir? Tanong niya sa akin pero ngumiti ako tumiling. Alam nating malabo yun. Lahat ng to nangyari lang dahil sa pera. Hindi ba't ulila ka na? Wala na din akong pamilya, kaya't sumama ka na lang sa akin. Malaki ang perang ibibigay niya kapag naipanganak ko ang bata. Sigurado akong sapat na yun para makapagsimula tayo ng marangyang buhay. Miss Nana, napakabait mo. Ani Lynette, naputo lang pag-uusap namin nang makarinig kami ng doorbell. May inaasahan po ba kayong bisita? Binuksan ni Lynette ang pinto. Sino po kayo? Kung pagbabasihan ko ang itsura mo, halatang hindi ikaw yon. Dinig ko ang tinig ng babae. Ang maganda't mataas na sandalyas nito ang una kong nakita, kaya kahit hindi nga sabihin, alam kong mula ito sa marangyang pamilya. Nakumpirma ko iyon lalo nang makita ko ang mukha niya. Ngunit sino siya at bakit siya narito? It must be you. Anya sa akin na ikinataka ko naman. Nilait ako kaagad ng kanyang paningin nang magtama ang mata namin. Mula sa kinatatayuan niya, naglakad siya palapit sa akin. Iiling-iling siya habang maarting humahakbang palapit sa akin. Mawalang galang na, ngunit maaari ko bang malaman kung sino kayo? Obviously, hindi nasabi ni Giovanni sa'yo kasi nga buntis ka na. Ako si Dane, ang fiancé niya. Para ako nabingi. Sabi niya wala siyang balak magmahal, kaya nga ayaw niyang mapalapit sa akin, pero bakit siya may fiancé? O nilihim niya lang sa akin para pumayag akong magkaanak siya? Ipalaglag mo yan. Dodoblehin ko ang binayad niya sa'yo. Anong ipalaglag? Tingin mo ganun lang yun? 4 na buwan na ang tiyan ko at halos buo na ang sanggol. So what? Hindi ba't para din naman sa pera kaya mo tinanggap yan? Umalis ka na sa lugar na to. Ako nang bahala kay Van. Hindi lang ako basta babaeng binayaran ni Van. Kaya't hindi mo ko pwedeng basta na lamang paalisin dito. Talaga? Sige. Kung hindi ka makuha sa pakiusapan, di kukunin kita sa sapilitan. Anya tsaka hinawakan ng braso ko pero nagpumiglas ako. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Nagpupumiglas na saad ko. Pilit kong kinukuha ang kamay ko pero sadyang malakas siya. Sapilitan niya akong hinila palabas. Please, hayaan mo kong mag-stay dito. No, hindi magiging maayos ang lahat kung patuloy kang mananatili sa buhay ni Vine. Giit niya. Hinahanap ko si Lynette para humingi ng tulong pero wala ito. Pagbukas niya ng pinto ng kondo, bumungad sa amin si Vine kasama si Lynette. Bakas ang gulat ni Dane nang makita niya si Vine. Samantala bumaba naman ang mata ni Vine sa braso ko na hawak ni Dane. What's going on here? Salubong ang kilay na ani Vine. Vine, anong ginagawa mo dito? Hindi maidiretso ni Dane ang kanyang sinasabi. I said what's going on here? Ang gigil sa tinig ni Vine ay mahihimigan. Ako dapat ang nagtatanong sa iyo kung anong ginagawa mo dito. Did my dad send you here? Hindi, Vine. Kung ganon, ano? Malakas na sigaw ni Vine na ikinanginig ni Dane.
Nabitiwan niya ang kamay ko. Ang pamumula ay naiwan sa aking braso. Eto kasing babae mo, kinakamusta ko lang naman siya. Pero sinigawan niya ako. Nasalo ko ang aking bibig nang malutong na sampal ang abuti ni Dane kay Van. Huwag ka na ulit magsisinungaling. Ani Van, tsaka kinuha ang kamay ko. Pumasok ka sa kotse ko. Ihahatid kita pa uwi. Anya, tsaka ako giniya papasok. Nanikip ang puso ko. Hindi ko na kailangan pang itanong. Mukhang nagsasabi ng totoo si Dane. Magkakilala silang dalawa. At hindi lang basta palabas lahat ng sinabi niya kanina. Ilang buwan din kaming hindi nagkita, pero hindi ko naisip na ganito siya kamis. Pero Van, sabi ni Tito mag-lunch tayo, hindi ba? Napapahiyang saad ni Dane. Then forget about that. Isipin mo na lang na may mas mahalaga pa akong gagawin kaysa sa lunch. Van! Naiinis na pumasok si Dane sa kondo. Mas mahalaga pa ba sa akin ang babae na yan? Oo! Pagtatapos ni Van sa tanong nito, siya na ang pinaka-importante sa lahat dahil dala niya ang anak ko. Napasinghap si Dane. Tiningnan niya ako, tsaka matalim na umirap. Malalakas ang tunog ng bawat paghakbang niya palabas. Bumaling sa akin si Van. Bakit kayo nagbubukas ng pinto na hindi alam kung sino ang bisita? Tingnan mo nga, nasaktan ka pa. Sabihin mo, may relasyon ba kayo ni Dane? Nag-iwas ako ng tingin dahil nahihiya ako sa aking sinambit. Tumaas ang kilay niya, tsaka ako tiningnan. Kahit ako'y hindi ko din alam kung saan galing ang tanong kong yun. Obligado ba akong sumagot? Wala kaming relasyon. Ang dad ko lang ang may gusto sa kanya. Kapag may anak na ako, hindi na ako obligadong mag-asawa. Sana, nasagot ko ang tanong mo. Bumaling siya kay Lynette. Salamat din dahil tinawagan mo ko. Sa susunod, huwag kayong basta magbukas ng pinto. Mag-iingat ka. Tumingin siya sa akin. Kayo. Pagpapatuloy niya. Tumayo siya't halata naman na aalis na. Pero hinabol ko siya. Mula sa likod niya, niyakap ko siya. Van, galit ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ang totoo, masaya ako na dumating ka, Nana. Bulong yun, pero alam kong nadinig ko yun dahil nakayakap ako sa kanya. Pero, bakit ganyan mo kong kausapin? Ano ba dapat? Yung dati, hindi ba pwedeng bumalik ka sa dati? Hindi. Ayokong ma-attach dahil alam kong hindi dapat. May mga naikwento ko sa'yo, hindi ba? Ayokong ikaw ang maghirap dahil sa akin. Dahil sa pagiging negative ko. Sa araw ng panganganak mo, matatapos ang kontrata. Magpalakas ka. Anya, tsaka hinag ka ng noo ko. Napapikit ako. Hindi naman siya nagpaalam pero pakiramdam ko. Naging napakasakit noon sa aking puso. Giovanni's point of view. Pagbalik ko sa kotse, naroon si Dane. Sinaktan mo ko dahil sa babae na yun. Hindi makapaniwalang Anya. Kinausap na kita tungkol dyan. Sinabi ko nang huwag mong lalapitan ng ina ng magiging anak ko. Kapag sinabi ko to kay Daddy at Tito, siguradong magwawala sila. Tumatawang ani Dane. Hindi ko alam kung anong nagustuhan niya sa akin. Matapos siyang ipakilala ni Daddy sa akin ng araw na yun, umakto na siyang girlfriend ko. Go on. Sa tingin mo matatakot ako? Sa tingin mo manghihinayang ako? Magkagulo kaya't sa oras na yun, wala na ako, baka gusto mong si Daddy ang paksalan mo. Ano bang meron sa babaeng yun? Kung gusto mo ng anak, di sana ako na lang ang kinausap mo. At sa tingin mo may magagawa ka? Maraming dahilan kaya si Nana ang pinili ko. Hindi mo yun maiintindihan dahil pare-pareho kayong iisa lang ang takbo ng isip. Binuksan ko ang makina ng kotse tsaka nag-drive. Wala naman talaga sa dugo namin ang pagiging magalang. Kaya't hindi ko na pinagbuksan ang pinto si Dane pagdating sa bahay. Son! Ito ang bungad ni Daddy, ngunit hindi natinag ang salubong kong kilay. Kayo ang nagpapunta kay Dane sa unit ko? Oo, wala naman sigurong masama. Kung hindi sana nasaktan ng babaeng may dala sa magiging anak ko. She tried to kill my child, Dad. Nag-iisip pa ba kayo? Gusto kong malaman kung para sa akin pa ba ang pag-aalala nyo o para na lang talaga sa kumpanya. Ayokong sabihin to pero bakit iniisip nyo ang bagay na yan? E alam naman nating wala na kayo bago pa ako maghirap. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Singhal ni Daddy na halatang nasaktan ko talaga. Sana magdahan-dahan din kayo sa desisyon na gagawin nyo. Dahil isang maling hakbang nyo lang, kinabukasan ko ang maapektuhan.
Huwag niyong hintay na magalit ako, Dad. Tinutupad ko naman ang gusto niyo. Ayaw niyo sa isang mahirap na kagaya ni Nana ang mapapangasawa ko. Kaya nga pati ang anak ko, ayaw niyong isilang niya dahil mababahitan ng maralita ang dugo nila. Pero magkaiba tayo. Mas tatanawin ko ang pagiging maralita niya kung alam kong kaya niyang makontento sa akin. Hindi kagaya ng babae na yun. Patungkol ko kay Mami, ng mga sumunod na araw, hindi na naman ako bumisita sa unit. Kamusta ang braso niya? Yung ointment, nilagay mo ba? Pag-uusisa ako sa telepono. Opo, sir. Si Van ba yan? Nadinig kong si Nanang nagtanong noon. Baka naman pwede ko siyang makausap. Ilang sandali pa, nabago ang tinig sa telepono. Nangangahulugan na si Nana na ang aking kausap. Bakit ba ayaw mo kong bisitahin? Ano bang problema? Galit ka ba sa akin? Nana, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Makinig ka na lang sa akin, okay? Para din naman sa'yo to. Dahil ba hindi ako mula sa maayos na pamilya? Dahil hindi ako mayaman? Kaya mo ko iniiwasan? Sino nagsabi sa'yo ng mga bagay na yan? Sagutin mo. Kapag nadinig ko ang sagot mo, ako mismong lalayo sa'yo. Nana, hindi ganun yun. Please, makinig ka. Unahin mo muna ang sarili mo sa halip na nag-iisip ka ng kung ano-ano. Puntahan mo ko mamayang gabi. Hihintayin kita. Gusto kong maging malinaw sa akin ng mga bagay-bagay. Anya, tsaka pinatay ang linya. Napapikit ako at naisandal ang aking sarili sa upuan. Paulit-ulit na lang ang tanong sa aking isip kung ano ba si Nana sa akin. Bakit ibang dating niya? Naakala ko ba hindi ako magmamahal dahil sa takot na mangyari din sa akin ang sinapit ng dad ko? Lahat ba ito awa lang? Kinagabihan, ayoko naman na paasahin lang siya kaya't tumungo ako sa unit. Nagulat ako na wala doon si Lynette. Ang tiyan ni Nanay malaki na din. Nakatingin lang siya sa akin hanggang sa makaupo ako sa tabi niya. Anong gusto mong itanong sa akin? Alam ko namang mali ang lahat ng to. Nagsimula tayo sa kontrata pero gusto ko pa ding madinig sa'yo. Ano ba ako sa'yo? Walang lumalabas sa aking bibig. Nakatitig lamang ako sa mukha niya. Ipagpapasalamat ko ng husto ang pagdala mo sa anak ko. Ngunit tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo, hindi akong nararapat sa'yo. Sana maintindihan mo yun. Sinasabi mo ba sa akin na wala akong dapat asahin? Kung sa bagay, tama naman si Dane na isa lamang akong hamak na babaeng kinailangan ng pera. Ngunit maliban doon ay wala na. Ngumiti siya pagkasabi noon at inalok ang kamay sa akin. Para saan yan? After ng kontrata, hindi na ako magpapakita sa'yo. Anya, kaya tinanggap ko ang kamay niya. Mas maigi na yun kaysa naman mahirapan siya ng dahil sa akin. Nang bitiwan ko ang kamay niya, nagtungo na siya sa kwarto niya, kaya't naiwan lang ako sa sala. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa noon. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya't malalaki ang hakbang ko nang siya'y aking sundan. Nakita ko ang bawat paggalaw ng balikat niya. Nangangahulog ang umiiyak siya. Hinila ko ang braso niya paharap sa akin. Ang luhaan niyang mata ang bumungad sa akin. Akala ko ba, hindi ko siya pinatapos. Hinawakan ko ang ilalim ng mukha niya para bigyan ng malalim na halik. Matagal at mabagal, ngunit ang tamis ng labi niya na may kaunting alat dulot ng luha niya ay sabay kong natikman. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang lahat. Saad ko tsaka ko na naman siya hinagkan. Ang kamay ko, bumaba sa bewang niya para kabigin pa siya ng kaunti. Wala akong pakailam kahit ba bumabangga na sa akin ng malaki niyang tiyan. Araw-araw ako nag-iisip kung anong lagay mo, kung anong ginagawa mo, kung kamusta ka. Pabulong na saad ko nang itigil ko ang paghalik sa kanya. Ang mata ko'y nakatanaw lamang kay Nana. Alam kong magkaiba ang mundo natin, pero mula nang makilala kita pakiramdam ko, kaya kong puntahan ang mundo mo, Vine. Palagi kitang iniisip kung kailan mo ko dadalawin, kung kumakain ka ba ng maayos. Malambing din na aniya, kaya't nagkaroon na naman ako ng rason para muli siyang hagkan. Pasasalamat lang sana ang pakay ko nang halikan ko ang labi niya. Ngunit nang hina ang kalamnan ko, nang ikawit niya ang kamay niya sa batok ko, kasabay ng pagtugon niya sa halik ko. Lumalim iyon, kaya't lalo akong natukso. Sumabay pa ang lamig ng panahon at dilim ng unit. Walang tao dito kundi kaming dalawa lamang, kaya't kahit magrambulan kami, walang pipigil. Ang labi ko ay bumaba sa leeg niya, na hinayaan niya lamang.
Parang nagustuhan niya pa nga dahil sa malambing niyang mga daing kasabay ng paghimig niya sa aking pangalan. Ang mga ingay niya lalong nagpaliyab sa aking damdamin. Maging ako'y walang masabi. Tanging ang palitan ng malalalim naming hininga ang naririnig namin. Malaki na ang tiyan mo. Aware ako doon pero bakit ganito? Hanggang ngayon, naaakit pa din ako sa iyo, Nana. Bulong ko sa tenga niya habang ang aking kamay humahaplos ng paunti-unti sa kanyang mga braso. Hindi ba sabi ng OB pwede pa naman para mas madali kang manganak? Vine, pwedeng gawin mo na lang. Ako ang nahihiya eh. Nakangiwingan niya. Tumango ako, kaya lang ako naman ang pinangunahan ng hiya. Nagsisi ako na sana, hindi na lang ako bumanat ng ganoon. Sa halip na interesin na magawa kay Nana ang bagay na yun, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Bakit? May problema ba? I wish I could stop the time para lang makasama ka. Yung malaman kong espesyal ako'y sapat ng kabayaran para sumaya. Mula sa pagiging negative thinker mo, ay nakakatuwa na isa ako sa maswerteng tao na nakaranas ng pagmamahal mo, Vine. Hindi ko nasabi na may nabago sa akin dahil kay Nana. Pero alam ko yun sa sarili ko. Matapos ang pagtitiis ko dahil pakiramdam ko na wala ang tinik sa puso ko mula nang magkausap kami ni Nana. Palagi ko na siyang nabibisita at ang mga panahon na yun ay para bang paunti-unti ko siyang nakilala. Mabait siya at malayo sa mga babaeng iniisip ko. Ang kaunting pasalubong ko palagi sa kanya ang nagpapatalon sa kanya sa tuwa. Dahil doon, buong akala ko'y tapos na ang mga bagay tungkol kay Nana at sa batang ipinagbubuntis niya. Natitigil na si Daddy kaya't naging panatag na ako. Lumipas sa mga buwan, nalalapit na noon ang araw ng kapanganakan ni Nana. Ibinilin ko kay Lynette na tawagan ako oras na may mangyaring hindi inaasahan. Nasa opisina ako noon nang ipatawag ako ni Daddy sa bahay. Ayaw ko sanang pumunta dahil pakiramdam ko wala naman akong mapapala. Kaya lang ay kinulit niya ako at pinasundo pa sa dalawa niyang tauhan kaya't wala akong choice kundi ang sumama. Ano ba kasing kailangan niya sa akin? Hindi nawala ang pangungunot ng noo ko habang nasa likod ako ng kotse. Naka-cross arms ako at nagkukunwari na hindi nag-aalala kay Nana. Hindi po namin alam. Ang chairman na lang po ang tanungin ninyo. Sagot sa akin ng katabi ng driver. Ngumisi lang ako pero ang totoo, gustong-gusto ko na silang suntukin. Panay ang sulyap ko sa aking cellphone. Umaasa ko na may tatawag sa akin tungkol sa lagay ni Nana dahil talagang bababa ako. Ngunit nakarating na kami sa bahay at lahat, walang tumatawag sa akin. Tulad ng palagi naming pagkikita ni Daddy, nasa sala siya at umiinom ng tea. Hindi na bumati, hindi na nagulat nang dumating ako. Maupo ka. Dad, I'm in a hurry. Hindi ako pwedeng magtagal. Mas mahalaga pa ba yan sa negosyo natin? Noon ay palagi mo kong sinusunod at tanging ang kabuhayan lang natin ang nasa isip mo. Anong nangyari? At tila ayaw mo nang umuwi sa bahay. Para bang sinisilihan ng puwet mo? Dad, I'm serious. Seryoso din ako, Giovanni. Sabi mo sa akin wala na ako sa ibabaw ng mundo bago tayo maghirap. Eh ano to? Singhal niya, tsaka ibinagsak ang magazine na nasa headline ng company namin sa Australia. Bumagsak ang sales market at baon na sa utang. Anong ibig nung sabihin? Pumunta ka tasikasuhin ng kumpanya. Pero hindi ba tangka ng kamay niyo ang nag-aasikaso niyan? Giit ko dahil yun ang totoo, kaya hindi ako nababagabag dahil alam kong magaling si Napoleon. Giovanni, lahat na lang ba'y sa kanya mo iaasa? Hindi ko po inaasa, pero yun naman talaga ang totoo. Sobrang successful ang business natin dito dahil akong nagmamanage. At ngayong may importante din akong lakad, gusto niyong ako ang umayos niyan? Hindi makapaniwalang saad ko. Oras na maayos mo yan, hindi na kita pakikialamanan sa gusto mo. Seryosong anya, kaya tinitigan ko siya. Wala akong tiwala sa sinasabi niya. Matagal niya na akong kasama, kaya't alam ko na siya'y may pagkatuso. Daddy, alam mo kung anong maaaring mangyari. Oras na hindi ka tumupad sa usapan. Pinagbabantaan mo ba ako? Oo, Dad. Wala akong mami, kaya't kayo na ang kakampi ko sa buhay. Sana hindi niyo ko tradorin. Ipabook niyo ang flight ko, taalis ako. Kaagad na naglakad ako paakyat sa kwarto. Kahit na lamang sinabi ni Daddy ang mga bagay na yon, hindi ko maaaring ibigay ang 100% ng tiwala ko sa kanya. Kaya naman, tinawagan ko si Jiro.
Oo, alam ko nang sumakses ka sa surrogacy mo. Nakakainis ka dahil kung kailang manganganak na yung tao, tsaka ka naman tatawag. Jiro, I'm sorry. May favor ako nahihingin. Tignan mo talaga kakapalan ng pisngi mo. Tatawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Nakakatampo ka. Palagay ko yung manganganak na si Nana anytime. Kaya lang ay aalis ako. Sinasabi mo bang bantayan ko siya? Ano yun? Para mo kong pinagbantay ng inahing baboy ah. Paano kapag nakita ko ang mga chikabel ko doon? Ayokong isipin nila na nakabuntis ako. Ayoko. 300,000 at vacation sa lahat ng mga resort at hotel ko. Free accommodation. Kahit ilang babae pang dalhin mo. Hawak ko na ang susi. Susunduin ko na ba siya sa unit mo? Kaagad na Anya. Napairap ako sa inis. Hindi. Si Lynette ang bahala sa mga bagay na yan. Actually, may driver na din ako nakuha na maghahatid sa kanya. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Saan ka ba kasi pupunta? At sa akin mo ipinagkatiwala ang babae mo. May pinapaasikaso si Daddy sa Australia. Tinaon niyang kapanganakan ni Nana, kaya't wala akong magagawa. Aasahan kita, Jiro. Saad ko, tsaka ako pinatay ang linya. Mabilis lang na naiayos ni Daddy ang flight ko, kaya't hindi ko na rin nagawa na makapagpaalam kay Nana. Puno pa din ng kaba ang puso ko na para bang may mangyayaring masama. Papunta na ako nun sa immigration nang makabangga ako ng may edad na babae. Pasensya na po. Wika ko. Halata na nagmamadali din ito, kaya't sandali lang siyang lumingon. Pinulot ko ang litrato na nailaglag niya mula sa passbook na hawak. Binala kong ihabol ito sa kanya. Kaya lang ay tinawag naman na ako, kaya't hindi ko na nagawa yun. Sa pagmamadali, nakasakay na ako sa eroplano nang makita ko ang litrato. Ako ang naroon. Mukha ko. Napaisip ako sandali at binalikan ang pangyayari. Siya kaya ang babae na yun? Ang balita ko kasi, nasa ibang bansa na siya at may maayos ng buhay. Kaya nga hindi niya na ako nagawang balikan. Nilukot ko ang picture. Ngunit sa huli, tinigil ko yun. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit at para saan kaya niya tinatago pa ang litrato nung ako'y bata. Huwag ka nang bumalik sa buhay ko dahil ayoko. Minsan pang saad ko. Ilang oras ang nakaraan hanggang sa makarating ako sa bansa. Alam ko naman na hindi ako maaaring magsayang ng oras, kaya't sa halip na mamahinga sa hotel, kaagad kong pinuntahan si Napoleon sa kumpanya. Halos 7:00 na noon ng umaga at talagang wala akong pahinga. Pagpasok ko sa kumpanya, maayos ang itsura. Karamihan sa empleyado ay binati pa ako. Kilala nila akong anak ng owner. Wala sa itsura ang kumpanyang ito ang pabankrupt. Pero sabi nga nila, wag husgahan ng isang bagay sa panlabas na kaanyuan. Sir Van, what are you doing here? Bakit hindi ko po alam ang pagdating nyo? Sana man lang ay naasikaso ko kayo. Ani Napoleon, pagpasok ko sa opisina. Have a seat, sir. Magpahinga muna kayo. Kukuha lang ako ng mainit na maiinom. Isinandal ko ang aking ulo sa likod ng sofa na kinauupuan ko. Dumilat lang ako nang madinig ko ang paghalik ng baso sa mesa na gawa sa kahoy. Wala pa po kayong pahinga. Sana ipinagpabukas nyo na lamang ang pagpunta dito at na mahinga na lamang. Wala akong oras na magpahinga. Hindi ka ba tinawagan ni Daddy tungkol sa pagdating ko? Wala po. Actually, nasira din po kasi ang phone ko. Nabasa ng tubig. May mga importante akong files doon na hindi ko maaaring basta hayaan na lang. Kaya sinubukan kong ipagawa. Kaya pala no, kamusta tayo dito? Ganun ba kalala ang problema? Minabuti ko nang direktahin siya ng tanong, ngunit ang mukha niya halata na naguguluhan ng reaksyon. Problema, sir? Oo, may article na pinakita sa akin si Daddy. At sabi niya din ay nasa hindi magandang kalagayan ng kumpanya. Kaya ako napasugod dito. Pero mataas po ang sales market natin. Pumunta si Napoleon sa mesa niya at kinuha ang ilang mga dokumento na pinakita sa akin kung saan halos kapantay ng kumpanya ko ang sales record na naroon. Maya-maya pa, pumasok ang sekretary ni Napoleon. Sir, I receive a call from chairman. Anito kay Napoleon habang hawak ang telepono. Nakatanaw lamang ako sa kanya. Nangangapa si Napoleon na kinuha ang linya at sinagot. Good morning, sir. Ani Napoleon, malaki ang speaker ng telepono. Idagdag pa ang malakas na tinig ni Daddy sa linya, kaya't dinig ko ang kanilang usapan. Bakit ba hindi kita matawagan? Nasaan ka ba? Sir, nasira po ang cellphone ko. Bakit po ba?
Bumili ka ng 10 para masira man ang isa. May reserba pa. Nang hindi ko na kailangan pang maghagilap makausap ka lang. Anyway, pinapunta ko si Van dyan. Nagkita na ba kayo? Parang nag-init lalo ang aking ulo. Matalim kong tiningnan si Napoleon, tsaka ako umiling. Hindi pa po sir. Bakit po sir? Sa mga oras na to, tsak na dyan siya pupunta. Sinabi ko na bumagsak ang sales market. Nagpagawa ko ng peking artikulo. Kahit kung maaari, magparush ka ng documents na ipepresent sa kanya para linlangin siya. Gumawa ka ng paraan para magtagal siya dyan kahit ng 3 araw. Natikom ko ang aking kamay sa galit. Gusto kong magwala. Gusto kong agawin ang linya para sumigaw kay Daddy kung gaano kasakit sa akin na masaksak patalikod ng sarili kong ama. Kaagad akong tumayo at nagtatakbo palabas. Wala akong pakailam kung gumasto siya ng malaki sa flight ko. Kailangan kong makabalik. Alam kong may binabalak si Daddy na hindi ko magugustuhan. Sir! Habol ni Napoleon. Pipigilan mo ko. Kailangan ko makauwi, Napoleon. Nang huminto ako, nakalabas na ako ng pinto ng kumpanya. Nasa harap ako noon. Alam mong mag-isa lang akong lumakit walang kapatid. Ikaw ang naging kuya ko noon. Ngunit kung pipigilan mo ko, handa kong kalimutan yun, Napoleon. Hindi. Ihahatid na kita pabalik sa airport. Bihira ang mga taxi dito. Anya, tsaka nanguna papunta sa kanyang kotse. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo ng chairman. Ngunit ayokong pabayaan ka na lang. Alam kong may sapat kang rason kung bakit ka nagmamadali. Kung bakit ka dito pinadala ni chairman. Ngunit sana mamuhay pa din sa puso mo ang pagmamahal sa kanya bilang anak niya. Tingin mo ba ganoon si Daddy? Kung mahal niya ako, bakit ginaganito niya ako? Bakit niya ako binibigyan ng ganito kahirap na sitwasyon? Mahal na mahal ka ng chairman at ayaw niyang malayo ka sa kanya. Natatakot siya na baka kakasuway mo sa kanya at tuklasan mo ang totoong dahilan kung bakit wala kang ina ngayon. Pabulong ng pabulong na ani Napoleon na ikinalingon ko. Totoong dahilan? Hindi ko alam kung maniniwala ako. Buong buhay ko. Alam ko lang masama ang nanay ko. Pero dahil sa sinabi ni Napoleon, para akong baliw na kung ano-ano ang tumatakbo sa aking isipan. Kung ano-ano ang naglalaro. Mga what if na alam kong hindi din naman masasagot. May alam ka tungkol sa nanay ko? Sa nangyari? Van, hanggang dun lang ang kaya kong ibigay. Ikaw na ang dapat umalam ng lahat. Ani Napoleon. Samantala, pagkaalis ni Van 1 araw lang ang nakalipas, nagsimula na ding humilab ang tiyan ni Nana. Para bang itinaon talaga ng anak niya na paalisin ang ama nito bago lumabas. Miss Nana, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang ani Lynette. Nakatayo si Nana sa likod ng sofa habang hawak ang kanyang bewang. Lynette, manganganak na yata ako. Hindi na maidiretso ni Nana ang sinasabi niya sa gitna ng kirot. Maging ang mukha niya, hindi na maipinta. Miss Nana! Napasigaw si Lynette kasabay ng pagkataranta nang makita ang pagbuhos ng tubig sa pagitan ng hita ni Nana. Nangangahulugan na pumutok na ang panubigan. Diyos ko, manganganak na nga po kayo. Kaagad na tumawag si Lynette ng staff ng unit para igiya sila palabas. Wheelchair ang sinakyan ni Nana, pasakay ng elevator hanggang sa makalabas. May ambulansya na din sa labas na nag-aantay sa kanila. Miss Nana, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang ani Lynette habang hawak ang kamay ni Nana. Sa ilang buwan na pagsasama nila, talagang napalapit na ang loob ni Lynette kay Nana at itinuring niya ng nakakatandang kapatid si Nana. Okay lang ako, tawagan mo na lang si Sir Van mo at sabihin ang tungkol sa panganganak ko. Tumango si Lynette. Pinawi ang pag-aalala at kaagad na tinawagan si Van, ngunit walang sumasagot kaya't lalo lang nag-alala si Lynette para kay Nana. Hindi din kasi nagre-ring dahil nga nakasakay pa lang si Van sa eroplano. Bakit walang sumasagot? Tanong ni Nana, kaya't tumango si Lynette. Piniga ng marahan ni Nana ang kamay niya. Okay lang, kaya ko to. Pagdating sa hospital, ay si Nana kaagad ang inasikaso ng personal niyang OB. Hindi ko expected na ngayon ang araw ng panganganak mo. Kaya pala biniling ka sa akin ni Sir Van kahapon. Talaga? Kahit paano, gumaan ang damdamin ni Nana sa narinig. Samantala hindi na mapakali si Lynette sa kinauupuan niya dahil sa pag-aalala kay Nana. Nasaan siya? Humahangos ng sumulpot si Jiro sa harap niya. Sino ka? Nagtatakang ani Lynette. I am Jiro, Van's best friend.
Akmang papasok ito sa ER nang humarang si Lynette sa pinto. Hindi ka maaaring pumasok, kasalukuyang nanganganak si Miss Nana. Miss, wala akong pakialam kahit sino ka pa. Kailangan kong makita si... Kapag nagpumilit ka pa, babambuhin kita. Dito tayo, hintayin nating makapanganak si Miss Nana. Halata sa mata ni Lynette, wala siyang balak na payagan si Jiro sa pagpasok, kaya hindi na nagpumilit. Halos mawala na noon si Nana ng lakas, ngunit pinangako niya kay Vine na normal niyang i-deliver ang anak nila. Kaya naman kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, tiniis niya ang sakit hanggang sa makalabas ang sanggol at tanging ang pag-iyak nito ang lumamon sa loob ng delivery room. Sandali, bakit malaki pa din ang tiyan mo? Nagtataka na Anang Ubi. Ito na ang sumiri mula palang pagbubuntis ni Nana. Kaya't alam niyang isa lang ang anak nito. Ibinigay ng Ubi ang sanggol sa isang nurse na naroon. Iiri mo pa nga, Nana? Utos nito, at kahit hirap na hirap si Nana, ginawa niya hanggang sa isang panibagong sanggol na lalaki na naman ang lumabas. Diyos ko, twins ang anak ni Van. Hindi makapaniwala na anito. Napaluha si Nana. Ang saya sa puso niya, hindi niya maitago. Let me go! Kailangan ko makausap ang Obi. Hindi maaaring isilang ang sanggol. Ako ang pakakasalan ni Van at mababahidan lamang ng kahihiyan ng dugo ng mga anak ko. Dinig na dinig nila ang tinig ni Dane sa labas. Sandali lang, pakilinis niyo si Nana. Natahi ko naman ang sugat niya at lalabas na ako. Anang Ubi, ganoon na lamang ang kabanoon ni Nana kaya't sandali niyang hinila ang kamay ng Ubi. Maawa ka sa anak ni Van. Protektahan mo siya. Wala akong lakas para ipagtanggol sila. Maawa ka. Nakikiusap na ani Nana dito. Gagawin ko ang lahat para sa mga bata. Anang Ubi. Paglabas ng Ubi, inabutan niyang naguhurumintado si Dane sa labas. Walang ginawa kundi magwala kasama ang 2 personal guard. Kung maaari ay sa opisina tayo mag-usap. Anang Ubi, minabuti din ni Jiro na sumama na para madinig ang magiging desisyon sa mga bata at kay Nana na binili ni Van sa kanya. Isuko mo sa akin ng bata. Walang patumpik-tumpik na ani Dane. Hindi ko maaaring gawin yan. Ibinilin sa akin ni Sir ang mga... Hindi tinuloy ng Ubi ang pagbanggit na kambal dahil sila palang naman ni Nanang nakakaalam nun. Ang anak niya, maaari ka ding makulong. Oras na may gawin ka sa anak ni Sir. Itinaas ni Dane ang kamay para senyasan ng isang gwardya. Ibinaba nito sa harap ng Ubi ang attache case na may lamang 5 milyon. Hindi ako makakasuhan. Kung mananahimik ka, hindi ba? I'm sorry, pero hindi ko matatanggap yan. Anang Ubi, kapag hindi mo tinanggap to, ipasasara ko ang buong hospital. Sisiraan kita hanggang mawalan ng lisensya. Huwag kang baliw, Dane. Hindi mo maaaring gawin yan. Si Jiro na ang sumagot, ngunit natapos ang kanilang pag-uusap nang 2 nurse ang sumugod sa opisina. Doc, ang babae pong nagbuntis sa anak ni Sir Vine, nawawala. Anang nurse, lahat sila'y nataranta, maging si Jiro. Ngunit si Dane, naiwang may matamis na ngiti. Iniisip na siya ay nanalo. Kaagad na pinuntahan ni Jiro ang mga sanggol at nakahinga siya ng maluwag nang makita na naroon ang sanggol na anak ni Vine. May notes doon na may bahid ng dugo na mas pipiliin ni Nana na lumayo basta't sisiguruhin lamang na ligtas ang bata. Samantala nakalayo na noon si Nana sa hospital. Nasa madilim siyang tulay at halos pagapang na. Naliligo sa sarili niyang dugo nang huminto ang puting van sa tapat niya. Bumaba ang driver at ipinagbukas ang isang babae na nakaitim. Mukhang istrikta ang muka, pula ang labit na kadres ng kumikinang. Mukha ng maghihigante at doon ay tuluyang nawalan ng malay si Nana. Buhatin mo't isakay. Kilala ko ang babae na yan. Anang ginang, nang maisakay si Nana ay akmang sasakay na din ito nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Sandali lang po, sandali lang. Hingal na hingal si Lynette. Nangunot ang noo ng ginang nang makitang sanggol na dala nito. Yaya po ako ni Miss Nana. Nag-aalala ko na baka mamatay ang sanggol kung mawawalay sa kanyang nanay. Ani Lynette, ang mga katagang yun tumibo sa puso ng ginang kaya't hinayaan niyang sumama si Lynette.